yung kanilang import na si Mubashar, no? Ay talagang grabe yung pinakita nila doon sa laban nila kontra Converge. So, back-to-back wins na ito ng Terra Firma. Yung unang game na nanalo sila laban sa Titan Ultra. So, medyo malaki yung lamang nila laban sa Titan Ultra. So, ang napansin natin sa Terra Firma, maganda yung nakuha nilang import, no? Si Ali Mubashar na isang Muslim na import, no? So, yan. At ano, yung Rain or Shine, sa second game, kasi first game yung Converge versus Terra. Tapos second game, itong Rain or Shine, tinalo yung Macau. So itong Macau, nakadalawang game na sila at wala pa silang panalo kasi yung unang game nila ay natalo sila sa Converge, no? Ngayon naman natalo na naman sila sa Rain or Shine. So 116 to 109. So mga 7 points ang lamang ng Rain or Shine. At best player itong si Jalen Johnson na magaling din na import, no? Nakascore ng 29 points at 24 rebounds. Tapos si Nokum naman 19 points and Clarito 16 points. Tapos sa Macau naman si Shackleford 25 points in Chongqui 22, Lung with 20, Mitchell yung nag-i-import ng Magnolia noon, no? Siya yata yung yung sumira doon sa ring, no? Doon sa matagal na 'yon, no? Si Tony Mitchell with 18 points, Kao with 14 points. So yan yung mga players na yung kanilang performance, no? Kagabi. Tapos sa pagitan ng Converge at Terra Firma, ang nagdala doon yung kanilang import, no? Sa totoo lang, medyo magaling din yung import na nakuha ng Terra Firma. Matangkad siya, siguro mga 7-footer, no? Si Mubashar Ali na nakascore ng 52 points, no? So i-check natin yung yung page ng PBA, no? PBA. Yan ang 50 points, 25 rebounds, no? With 111 to 100, no? Unsing lamang, no? So back-to-back wins na ng Terra Firma. So talagang sineryoso talaga ng Terra Firma. Kasi kapag nasa huli sila, no, ng standings, kasi yung last conference, yung nasa huli sila ng standings, no? Siguro kung tuloy-tuloy na itong laban ng Terra Firma, no? Kasi yung next game nila is Phoenix at Blackwater. So I think kaya nila 'yan. So kung tuloy-tuloy na itong Terra Firma sa panalo nila, may chance sila makapasok sa playoffs, no, sa quarterfinals. At malaki rin yung chance kapag nagtuloy-tuloy itong Terra Firma, hindi na sila nasa kulelat, no? At yung kasi yung PBA draft next year, no? Kasi January yung gaganap yung draft eh. If Terra Firma, hindi sila nasa huli ng standings. So, yung in-expect ng iba, ang Terra Firma ang kukuha ng number 1 pick. At yung number 1 pick nila ngayon ay tinrade na, napunta na sa Ginebra. Na yung inasahan nilang number 1 pick na makuha ng Terra Firma, ay nakuha na ngayon ng Ginebra dahil nga sa trade ni Maverick Amisi at ni Aljon Mariano. Ang kapalit yun, yung future first round pick na mapupunta ngayon sa Barangay Ginebra. Kung halimbawa, sobra ginalingan ng Terra Firma, ay baka hindi na Terra Firma ang magiging number 1 pick after 50th season. No? So yan, baka second or third pick na lang, no, ang makukuha ng Ginebra kapag ginalingan ng Terra Firma Jeep, no? Kung siseryosohin nila, no? So ngayon back to back win sila, no? At baka nga sa mga susunod na games baka gagawin pa nila habang nandiyan yung import. So magaling yung kanilang import, no, si Mubashar at tapos nag-contribute din si Gio Chu, no, na
halos 12 rebounds in a game. So yung nakarang game is 14 rebounds siya, no? Tapos merong mga 3 blocks itong si Gio Chu. So hindi naman siya scoring type, no, si Gio Chu, pero dahil bata pa siya, marami pa siyang matutunan, no, lalo na sa mga ganyang laro. At itong si Jerick Hamisi na sinayang ng Magnolia, nakascore ng 14 points, no? Sinayang, sa totoo lang, sinayang ng Magnolia, no? At kung di lang sana tinrade sa Magnolia na ang nakuha nila, nakapalit itong uh, si Javi Gomez de Liano, no? Na I think mas magaling pa si Jerick Hamisi, no? Kasi young, pareho naman sila mga young player, pero mas scoring talaga si Hamisi, no? Mas may future pa no? Ayan, nasayang ng Magnolia